Naging impyerno ang Kiev noong madaling araw ng Martes, Hunyo 2, 2026 matapos ilunsad ng Rusya ang isa sa pinakamalalaking attack ng misil at drone laban sa Ukraine mula simula ng digmaan. Nagising ang kabisera ng Ukraine sa pagsabog, usok, sirena at depensang panghimpapawid na pilit pinipigilan ang pag-atake para durugin ang loob ng mamamayan at palabasing walang magawa ang Kiev laban sa Moscow. Gumamit ang Rusya ng mga ballistic missile, cruise missile, attack drone at mga hypersonic na sandata upang gipitin ang mga lungsod ng Ukraine. Kasabay nito, inilagay ng NATO ang mga fighter jet at mga sistema ng depensa sa alerto sa silanggang bahagi ng Europa. Diyan, lumalabas ang pinaka-brutal na anyo ng digmaan. Kapag inatake ni Putin mula sa himpapawid, nagtatakbuhan ang Kiev sa silungan, humihingi si Zelensky ng Patriot systems at muling nagdedesisyon ng Washington. Ano ang nangyari? Sinusubukan bang magpakitang gilas ng Moscow? Bakit target ang Kiev? Ano ang gagawin ng kanluran? Ikukwento ko sa'yo lahat. Kung gusto mo ng diretsyong nilalaman, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang pag-atake sa gabi at tumagal hanggang umaga. Ipinahayag ng hukbong pangimpapawid ng Ukraine na nagpakawala ang Russia ng 73 missile at 656 na drone laban sa Ukraine. Kabilang sa mga nabanggit na armas ay ang mga hypersonic na missile na Sirkonov, mga ballistic na missile na Skander, mga cruise missile na K-100 at isa at mga missile na Kaliberry. Lumabas ang Kiev bilang isa sa mga pinakamabigat na target dahil ito ang sentrong pampolitika, militar at simboliko ng paglaban ng Ukraine. Hindi lang target ng Moscow ang mga estruktura. Gusto rin itong ipakita ang lakas sa kabisera sa puso ng pamahalaan ni Volodymyr Zelensky. Nagtagumpay ang depensa ng Ukraine na pigilan o sirain ang karamihan sa pag-atake ng Russia. Ayon sa mga ulat, 40 missile at 600 at 2 drone ang na-intercept o napigilan. Sa kabila nito, marami pa ring target sa iba't ibang rehiyon ang tinamaan na nagpapakita ng laki ng taktika ng Russia. Sabay-sabay magpakawala ng maraming drone at missile kaya napipilitan ng depensa pumili agad ng prioridad. Kapag sabay-sabay, lalong napre-pressure ang Kiev. Ang mga larawang kumalat mula sa Kiev ay nagpapakita ng mga liwanag sa langit, usok sa buong mga barangay, mga nasusunog na sasakyan at mga gusaling tinamaan ng direktang tama o ng mga debris. Hindi tinamaan ang kabisera bilang hiwalay na lugar. Sunod-sunod na magkakaugnay na pag-atake ang dumating, may putok mula sa iba't ibang direksyon. Sinubukan ng Rusya lumihan ng gabi ng takot, gamit ang dami at bilis para mapagod ang sistema ng Ukraine. Kahit na intercept ang iba, kitang-kita sa ingay ng pagsabog na napigilan ng depensa sa impapawid ang ilan sa pag-atake. Pero hindi nito tuluyan tinatanggal ang panganib kung magpasya ang Moscow na punuin ang himpapawid ng mga banta. Pumasok din ang Dnipro sa mapa ng pagkawasak. Ang Kharkiv, Zaporizhia, Poltava at iba pang mga lugar ay nabanggit bilang mga lugar na tinamaan. Estratedya ng Rusya ang ikalat ang presyon para di maipon ng Kiev ang depensa sa kabisera. Kinailangang sabay-sabay protektahan ng Ukraine ang mga urban center, infrastruktura, rutang logistiko at estratehikong pasilidad. Ang pag-atake ay hindi lang laban sa gusali o base. Tangka itong maghasik ng takot at pilitin ng pamahalaang Ukrainyano na gumamit ng mamahaling mga misail na pangharang laban sa ulan ng magkakahalong banta. Sabi ng Moscow, tinamaan nila ang pasilidad militar, imbakan, paliparan at estrukturang konektado sa industriya ng depensa. Ipinresenta ng Kremlin ang pag-atake bilang tugon sa mga naunang aksyon ng Ukraine. Pero sa Kiev at iba pang lungsod, direktang naapektuhan ang buhay ng sibilyan, nasira ang mga kapitbahayan, naputol ang serbisyo, napilitang sumilong ang mga residente sa mga silungan at nagtrabaho ang emergency team sa dilim. Dito mismo nawawalan ng bisa ang naratibo ng Russia kapag nakita ang mga larawan. Kapag usok ang bumalat sa kabisera, mahirap paniwalaan ang sinasabing eksaktong operasyon militar. Tumugon si Zelensky sa pamamagitan ng panawagan para sa mas maraming depensa sa impapawid. Muling humiling ang Ukraine ng mga sistemang Patriot dahil susi ang mga ito laban sa mga ballistic missile. Alam ng Kiev na maaaring labanan ang mga drone gamit ang iba't ibang antas ng depensa. Ngunit ang Skander at ibang mabilis na missile ay kailangan ng mas advanced na teknolohiya. Kung walang dagdag na interceptor, pipiliin ng Ukraine kung aling lungsod ang uunahin nilang protektahan.
Kapag sabay na nagpapakawala ang Moscow ng daan-daang drone at dose-dosenang missile, mahalagang bahagi sa politika at militar ang bawat bateryang Patriot. Pumasok si Trump sa larangang ito dahil nagsimulang direktang humingi si Zelensky sa Washington ng mga bagong sistema. Ipinapakita ng digmaan ang simpleng katotohanan: kapag kailangan ng Ukraine ng matinding depensa, sa Estados Unidos sila tumatawag. Maraming sinasabi ang Europa, maraming ipinapangako at nag-aanunsyo ng mga pakete. Pero ang sistemang pinakagusto ng Kiev ay galing sa arsenal ng Amerika, na ilalagay ang White House sa sentro ng krisis at pinipilit ang mga kaalyadong Europeo na mas managot. Hindi nare-resolba ang presyon sa Moscow sa mga diplomatikong pahayag. Nakasalalay ito sa radar, interceptor na misil, intelihensya at desisyong pampolitika. Itinaas ng Poland ang alerto sa panahon ng opensiba ng Russia. Ang mga Polish at kaalyadong fighter jets ay inilagay sa operasyong pang-iwas para protektahan ang himpapawid ng NATO. Itinaas din sa pinakamataas na kahandaan ang mga defense system sa lupa at radar. Kumilos ang Warsaw dahil ilang beses nang lumapit ang digmaan sa hangganan ng alyansa. Ilang araw bago nito, tumama ang drone ng Rusya sa gusaling tirahan sa Romania, kasapi ng NATO, na nagdulot ng sugatang sibilyan at nagtaas ng alarma na hindi maaaring tawaging aksidente. Kapag lumilipad ang mga misil malapit sa hangganan, pagkakamali sa ruta ay maaaring magdulot ng internasyonal na krisis. Ipinapakita ng silangang Europa na hindi lang Kiev ang binabantayan. Tinitingnan ng Moscow, Poland, Romania at mga bansang Baltiko ang bawat pag-atake ng Rusya bilang babala sa kanilang seguridad. Ang diskusyong inilantad nitong Martes tungkol sa pagpapalawak ng presensyang nuklear ng Amerika sa Europa ay nagmula mismo sa takot na ito. Ayon sa ulat, tinitingnan ng Estados Unidos at mga kaalyado sa NATO ang pakikipag-usap tungkol sa mga bagong base para sa mga eroplanong kayang magdala ng mga sandatang nuklear, lalo na malapit sa hangganan ng Rusya. Hindi ito nanggangahulugan ng agarang paggamit ng sandatang nuklear. Nanggangahulugan ito ng mensaheng panghadlang. Kung tinatakot ng Moscow ang Europa, maaring magpadala ng mas malalakas na puwersa ang Washington. Alam ng Rusya na may epekto sa politika ang ganitong pag-atake. Bawat pagsabog sa Kiev ay nagiging dagdag na pressure kay Zelensky, kay Trump, sa NATO at sa mga pamahalaan ng Europa. Sinusubukan ni Putin na ipakita na mayroon pa siyang bala, abot at kakayahang magpataw ng mabigat na kapalit sa Ukraine. Problema ng Moscow, ang paraang ito ay nagtutulak sa mga kaluraning kaalyado na gumawa ng mas mahigpit na desisyon. Habang lumalaki ang pag-atake, mas tumitindi ang panawagan para sa Patriot, mga jet, radar, munisyon at mga parusya. Nakakatakot ang kalupitan ng Rusya pero maaari rin itong pabilisin ang mga tugong nais iwasan ng Kremlin. Ipinapakita ng pag-atake ang lohika ng saturasyon na tatak ng digmaang panghimpapawid ng Rusya. Una, maraming drone ang pumapasok para magmapa, magpalito at pahinain ang depensa. Kasunod nito, sumusugod ang cruise at ballistic missiles sa mahahalagang lugar. Sa ilang mga kaso, ginagamit ang mas bihirang mga sandata para subukan ang reaksyon ng mga Ukrainian at lumika ng psikolohikal na epekto. Magdamag hinarap ng Kiev ang buong paketeng ito. Hindi lang pagsabog ang hinarap ng kabisera, kundi pati isang planadong pagdiin na ginawa para butasin ang patong-patong na depensang sagad ng kapasidad. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng totoong balita araw-araw. Makikita ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.